Namamaga po! Sa video na ito na kumakalat sa social media, kinikwento ng isang kababayan nating OFW ang ginagawang pananakit ng isang lalaking kamag-anak daw ng kanyang amo sa Iraq. Pinagsasakal ako, tsaka sinuntok ako ng sinuntok. Inagpas ako ng inagpas na stepping. Maya pa ay ito na ang eksena. Lumapit ang lalaki sa OFW at pinaghampas siya ng hawak na carpet. Pagkatapos ay sinabunutan at sinaktan ng OFW. Isang kasamahan naman nilang lalaki ang umawat sa Iraqi. Sa dulo ng video habang umiiyak ang biktima, tila sumenyas pa na nagbabanta ang lalaki. Nakita niyo na kung anong binagbog. Nakabalik na ng Pilipinas ang OFW sa video. Tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Ganito rin ang sinapit ng isa pang OFW sa Jordan. Pinapukpok niya ng hangin na baka yung ulo ko. Hanggang sa hindi po siya tumitigil ang kapupok hanggang tumatalsik na dugo. Sa loob ng kanilang maliit na barong-barong sa Pasig City, dama pa rin ng 43 taong gulang na si Aling Victoria Perda Gorda ang bakas ng mahigit 1 taong pagmamalupit na kanyang sinapit sa kamay ng kanyang babaeng amo sa Jordan. Namamaga pa ang ilang sugat sa kanyang likuran. Puno rin ng peklat ang kanyang buong katawan. Nitong Biyernes, sinamahan namin si Aling Victoria papunta sa isang pampublikong ospital. Dahil doon sa repeated trauma, yung inflammation, tsaka yung fibrosis, doon sa parehas ng panga or temporomandibular joint. Kaya hindi niya maibuka yung bibig. Ibig sabihin, sa paulit-ulit na nabubugbog yung laman. Yung sa tenga niya na cauliflower ear na tinatawag, na makikita natin sa mga boksingero, most probably dahil din dun sa alleged abuse. Sa tindi ng kanyang sinapit, kinailangan ng i-admit sa ospital si Aling Victoria. Ay, ma'am. June Veneracion po. Gusto po kayo? Sa kwartong ito sa loob ng Rizal Medical Center namin naabutan si Aling Victoria. Nanlumo ako sa aking nakita. Hindi na siya halos makarinig dahil sa tindi ng bugbog na ginawa sa kanya. Balot din ng sugat at peklat ang kanyang katawan. Kwento niya mula sa malalakas na sampal, kurot, tadyak at hampas. Naging mas malala at mas matindi ang pananakit na ginawa sa kanya kahit sa maliit na pagkakamali lamang. Binuhusan po niya ito ng mainit na tubig. Tapos ito po, kinukurot niya po yan araw-araw. Yang, tenga mo. Opo, kinukurot niya araw-araw hanggang sa lumambot na yung ano niyan. Yung dito po may nakalawit po na medyo laman, hinila niya po yan. Tapos pinapukpok niya ng hangin na baka yung ulo ko. Hanggang sa hindi po siya tumitigil ang kapupok hanggang tumatalsik na dugo. Pinalo rin daw siya ng bakal at kordon sa muka, ulo at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Una po yun, hangir lang po na baka lang hinahampas sa akin pag medyo magkakamali ako. Tapos may trabaho po akong hindi natatapos, hindi po ako pinapakain. Isa na po yun. Tapos minsan napapasagot ako, yan, kukunin po niya yung bakal na kutsara, tinidor. Magkasama po yan na tinali niya, hihampas po niya dito po. Yan, ganyan daw parusa niya sa mga naging katulong niya. Pinasabi niya sa akin. So hindi naman po ako makapalag. Ayaw ko po lumaban kasi
lumabang ka mas patayin ka, maglumaban ka. Eh, tiniis ko na lang po lahat. Titigil lang daw ang kanyang among babae sa pananakit tuwing nakikita na niyang dumudugo ang kanyang mga sugat. Papaliguin niyo po ako ng malamig na tubig, as in ang lamig-lamig. Tapos nung po noon, tapos ka maligo, yun, hahampasin ka ng bakal. So, malambot na po yung mga ano ng katawan mo. Hindi po tumitigil ang kahampas yan hanggat po walang nakikita ng ano pula sa sahig niya. Dugo? Opo, sir. Kailangan- Ayun, sir, oo. Ayan. Pag-angat po niya ng bakal, may laman po yan na lumalabas. Ang lalalim po ng mga yan. Tinitiis ko lang po yan. Sabi ko ba naman, okay lang yan, basta pauwi lang nila ako ng buhay. Kahit ano man ang dami sa katawan ko, basta buhay lang ako, uwi sa pamilya ko. Hindi raw malilimutan ni Aling Victoria ang huling beses na pinagmalupitan siya ng babaeng amo. Dahil habang sinasaktan siya sa loob ng banyo, tuluyan siyang nawala ng malay. Pinakahuling bugbog sa akin ng amo ko, doon ako nag-shutdown. Talagang hindi ko na talaga kaya, hindi na kinaya ng katawan ko yung talagang binigay niya siguro niya rin yung todo niya sa paggulpi sa akin. Doon po ako nag-shutdown. Iniwan niya po ako na parang patay na aso sa lapag ng kwarto ko. Buti na lang po yung amo ko lalaki maagang umuwi. So yung po naglinis ng kwarto ko, nilinis po yung mga sugat ko. Nagising na lang po ako, makahapdi na yung mga sugat ko kasi kinukuskus niya ng bulak. Dahil sa takot, hindi nagawang makapagsumbong ni Aling Victoria sa mga otoridad o konsulado ng Pilipinas sa Jordan. Hindi ako matawag. Hindi ako makasumbong sa mga Pilipina doon sa baba kasi pinagbabawalan po din akong kausapin yung mga Pilipina sa baba. Magtatapon po ako ng basura, sinusundan pa po ako nila. Paano ako makatakas? Hindi rin po ako makatakas kasi po, sabi sa akin ng babae, pag tumakas daw po ako, pagbibintang kanila ako nagnakaw. Sabi niya sa akin. So, inihintay ko na lang kung ano maging buhay ko doon sa bahay na yun. Ito yung litrato ni Victoria nung bago siya umalis, 2015. Tapos, ayun na siya ngayon. Isang malusog at masiglang Victoria, malayong malayo sa inabutan namin ngayon. Ang kanyang among lalaki raw ang nag-ayos ng kanyang mga papeles para makauwi sa Pilipinas. January 3 ng taong kasalukuyan, tuluyang nakabalik ng bansa si Aling Victoria. Kasalukuyang sinusuri si Aling Victoria sa ospital. Sasailalim siya sa operasyon sa mga susunod na araw dahil sa matinding bugbog na inabot. Doktor, ano yung mga procedure na dapat pang gawin sa pasyente? Ang kailangan pa sana namin ay mapa-CT scan ng kanyang ulo at kanyang utak. At the same time, may MRI ang kanyang baba. Ang kanyang baba kasi di niya talaga mabuksan hanggang Exactly, ngayon. hirap na hirap siya. Hirap na hirap siyang buksan ng kanyang baba. So, naka-schedule naman yun by tomorrow. Siguro mayroon na tayong mga resulta. Initial na resulta bukas. Yung CT scan, anong gusto niyong ma-rule out doon o ano yung gusto niyong makita? Ang gusto sana natin, unang-una sa lahat, kung meron ba ring bali sa kanyang bungo. Pangalawa, pwede siguro merong namumong dugo na matagal nang nangyari. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hiling niya ay matulungan siya ng gobyerno at mabigyang hustisya ang nangyari sa kanya. Dalawang araw bago na-admit sa ospital si Aling Victoria, pinuntahan siya ng ilang opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Siya'y dinalaw ng aming OWA National Capital Region Office at binigyan siya ng ayuda. Merong medical assistance na binigay sa kanya. Siya ngayon ay nagpapagamot sa isang ospital sa Pasig. And aside from that, ay siyempre mamanmanan namin yung kanyang medical process, medical treatment. And aside from that, bibigyan din namin siya ng pangkabuhayan.
Kasama ang opisyal ng OWA, sinamahan ng reporter's notebook si Aling Victoria na magpasa ng requirement sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI. Kailangan ng mga ito para sa ihahain na reklamo laban sa nang-abuso kay Victoria. Doon sa kaso na nais niyang isampa o habulin sa kanyang employer, sa kanyang recruitment agency, tutulong din kami doon. Doon sa employer niya na nasa Jordan, tutulungan namin siya through the DFA na makapagsampa ng kaso. Malamang kailangan siyang bumalik sa Jordan para magtestigo. Kami tutulong din sa kanya sa pamasahin niyang pabalik kung kailangan niyang magtestigo doon sa korte o investigasyon sa Jordan. Nakuna ng video ng isang OFW sa Saudi Arabia ang pang-aabuso sa kanya ng kanyang among lalaki. Sa video na kumalat sa social media, makikita ang OFW mula sa Riyadh na itatago namin sa pangalang Richelle na inaabuso ng kanyang amo. Makikita ang ipinatong niya ang kamera sa isang tagong lagayan. Maya-maya pa, pumasok sa eksena ang kanyang among lalaki. Biglang hinablot ng lalaki si Richelle. Pilit na niyayakap at hinahalikan ng biktima. Pero nagpupumigla si Richelle. Nagawa niyang pigilan ng amo. Kumuha si Richelle ng kutsilyo para depensahan ang sarili. Pero hindi natakot ang among lalaki at sinubukan pa ring abusuhin si Richelle. Sabi ko kung ito na i-video ko, may proof na ako sa madam ko na para makauwi na ako. Kasi nagpapaalam na po lagi ako sa madam ko na uwi na ako, madam. No, hindi ka uuwi kasi may kontrata ka. Lagi siyang ganon. Then sabi ko, ito, patunay ko na ganito yung kapatid niya. Ilang araw matapos siyang maipost ng video, tumawag sa kanya ang ahensyang nagpadala sa kanya sa Saudi at nangakong siya'y tutulungan. Sa isa pang video ni Richelle noong December 6, 2017, makikita ang pagmamakaawa niya na sana ay dumating na ang rescue na kanyang hinihintay. Maririnig din sa video na pinapalabas din siya ng kanyang mga amo. No, I'm waiting that somebody rescue me. Nagkulong na po ako sa kwarto. Sa takot ko nga po sa amo ko kasi nalaman na nga nila yung video. Din nung time po ayun na nakakayos rin naman po yung asawa ko, yung mga pinsan ko na inaano po ako sa agency. December 8, 2017, sa tulong ng kanyang recruitment agency, nakabalik na ng Pilipinas si Richelle. May 2016, nang magpasya si Richelle na makipagsapalaran sa ibang bansa dahil na rin sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Bakit ka nag-decide umalis ng bansa? Para po sa kinabukasan ng aking anak, para po sa pamilya. Kasi dito po wala naman trabaho na permanente ako. Sa abroad po, medyo malaki-laki yung sahod. Alam naman daw ni Richelle ang panganib sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Yung isang paa mo, maaaring isang hakbang sa tagumpay. At yung isang paa mo naman po pwedeng isang hakbang sa hukay. Sa tala ng OWA noong 2017, aabot sa 2,167 na kaso ng pang-aabuso sa OFW ang naitala. Ito ang mga kaso ng maltreatment na may 1,867 na kaso, 217 na kaso ng sexual abuse at harassment, at 83 naman ang kaso ng panggagahasa sa OFW. Kailangang matiyak daw na maayos ang dadat ng trabaho roon ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran upang matiyak na hindi sila mapunta sa mapang-abusong employer. Dapat ay masiguro ring may malalapitan ang sinumang OFW na nakakaranas ng pang-aabuso. There has to be a way para matiyak natin yung kakayahan ng foreign employers. And siguro, may way din dapat na yung mga foreign recruitment agencies managot
Dahil kumikita sila sa OFWs natin. Ang lalaki ng service fees na binabayad ng isang foreign employer, lalo na sa Middle East. Meron tayong mga welfare officers on the ground sa lahat ng lugar kung saan maraming OFW sa buong mundo. Mga 37 na lugar. Yung mga welfare officers natin, sila yung mata at tainga natin on the ground sa ibang bansa at sila ay pwedeng takbuhan. Kabilang ang sektor ng mga OFW sa mga pinangakuan ng Administrasyong Duterte na matulungan at matiyak na may maayos na kondisyon sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Somebody rescue me. Meron din kaming mga ilang facilities kung saan pwede silang lumagi habang naghihintay sila ng kanilang plete o opportunity na makauwi sa kanilang home provinces. Bukod sa pisikal at sexual na pang-abuso, malaking hamon sa mga distressed OFW ay kung paano sila magsisimula pag-uwi dito sa Pilipinas. Problema, yung mga naaabuso, the moment na umuwi sila, parang huminto na dun eh. Hindi na siya nagpo-proceed to a legal case. Grabe rin kasi yung dala-dala nung naabuso. Ang daming umuuwi na merong invisible scars. Hindi natin nakikita, may manifestation, pero yung lalo na kung solo parent, lalo na kung nanay, madalas yung mga ganyan, tinitiis na lang nila eh. No, I'm waiting, Dad. Somebody rescue me. Sa ngayon, nagtatrabaho na si Richelle sa isang factory sa Cavite. Pinipilit na bumangon sa kabila ng kanyang naging karanasan. Thankful pa rin po ako na ganun na lang yung nangyari sa akin. Kung sa problema po, parang ito lang ako. Pero yung mga iba po, ganito. Kaya para po sa akin, maswerte pa rin po ako. Habang si Victoria, patuloy na nagpapagaling ngayon sa ospital. Hiling nila, hindi na mangyari sa iba ang kalupitang dinanas nila. Sabi ko, umalis ako para kailangan mabuhay kayo. Dito ganito ba yung buhay ko? Kung dati ko sabi ko, huwag kayo mag-alala, mapapalakas din ako agad. Maghahanap din ako dito ng mga hanap buhay natin. Hindi mapapantayan ang sakripisyo ng mga OFW sa ibang bansa. Iisa ang kanilang determinasyon sa kabila ng mga paghihirap, ang maiahon sa hirap ang kanilang mga pamilya. Malasakit at paghihigpit ang dapat gawin ng pamahalaan upang masigurado na ang ating mga itinuturing na bagong bayani hindi malagay sa peligro at kapahamakan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.